Magandang araw. Pag-usapan po natin ang banal na galit ng Diyos. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga talata na matatagpuan sa Biblia sapagkat napakarami po ang mga verses sa Bible kung saan pinapakita yung galit ng Panginoon. Ah, may ilan po tayo dito tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan sa Exodo 32 verse 9 to 10 tsaka sa 19. Sabi ng Panginoon, nakikita ko ang bayang ito, sila isang bayang matigas ang ulo. Pabayaan mo ako upang ang aking galit ay mag-alab laban sa kanila. Ayan. Ito yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ah, ito naman yung isa, kasamaan ng sangkatauhan. Sa Genesis chapter 6 verse 5 to 7. Sabi dito, lilipulin ko ang tao na aking nilikha dahil ang kasamaan ng tao ay laganap sa lupa. Ito ay nung panahon ni Noe, na laganap ang kasalanan. Nandun na lahat ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, nandun yung immoralidad na pinagagawa nila, na wala na silang Diyos, kundi ang mga sarili nila, wala na silang inaatupag, kundi ang pansarili nilang mga kagustuhan sa buhay. Kaya nagpadala po ng baha ang Panginoon. At ang naligtas lamang ay si Noe at ang kanyang mga pamilya at ang mga pares ng mga animales na sinabi ng Panginoon na dalhin sa loob ng arko. Ayan. So, ang Panginoon pag nagalit ay tunay na nakakakilabot. Pero pag tayo ay sumunod sa Kanya, siya naman po ay napakabuting Diyos. Pag sumusunod tayo sa mga utos niya, ay pinagpapala po tayo ng Diyos. Hindi lamang yung pagpapala sa pera, kasi maraming paraan ng pagpapala, tulad ng mabuting kalusugan, mapayapa ang kaisipan, marami pang iba. Ito naman, okay, sa Mateo 23 verse 33. Ito ang ating Panginoong Jesucristo kung saan nagalit siya sa mga mapagkunwari. Okay, ng mga Saduceo at Pariseo, sila ay magagaling sa mga batas, magagaling sa mga sa scripture, pero ang kanila namang mga gawain ay masasama. Yan. Kaya sabi niya, kayong mga ahas, kayong lahi ng mga ulupong, paano ninyo matatakasan ang hatol ng impyerno? Yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Akalain mo, yung tawagin kang ahas. Ganyan, ang galit ng Panginoon. Ito yung tinatawag na holy anger. Hindi siya nagkasala dyan. Yung iba kasi, ang sinasabi nila, pagka nagsalita ka na, oh, ikaw, ahas ka, ganyan. O kaya, mangmang ka, mga ganon. Dahil sa galit, pwede mong sabihin yan, pero hindi ibig sabihin na sinasadya mo. Sinasadya mo para ibuli yung isang tao, hindi ganon. Ito ay sinasabi niya sapagkat sobra ang kanilang kasamaan. Para i-describe niya paano ang kanilang masasamang gawain. Yan. Kaya hindi yan. Kung sabihin natin, kasalanan ang magsalita ng ganyan, hindi nagkasala ng ating Panginoon Jesucristo. Tingnan ninyo. Isa pa dito, tingnan natin dito sa Mateo 23 verse 17. Sabi niya dito, kayong mga mangmang at mga bulag. Di ba ang tindi nun? Mangmang. Kasi mas malalim pa yan eh. Yan. Sa atin kasi parang gusto natin pagandahin yung salita. Gusto natin yung hindi masyadong masakit. Pero ganito magsalita ang Panginoon Jesucristo. Kung pupuntahan pa nga natin yung original na kasulatan noon, mas malalim pa yung ginamit ng mga salita. Ayan. So, mangmang. Ano ba ang mangmang? Ayan. At mga bulag. Okay. So, ito yung pagsaway niya sa mga leader. Sa mga leader na ang mga aral hindi naman nila sinusunod talaga ang tamang aral ng ating Panginoon. Ito naman sa Mateo 21 verse 12 to 13. Ito nung pinalayas ng ating Panginoong Jesucristo yung mga nagtitinda sa loob ng simbahan. Ayan, ginawang negosyo ang simbahan. Itinaboy niya, ang Panginoong Jesucristo itinaboy niya ang mga nagsisitinda. Sabi niya, ginawa yung luwid ng mga tulisan. Sabi niya ganyan. Nagalit siya at pinagtataob niya yung mga paninda nila. Kung tutusin natin, baka sabihin natin, napaka-violente naman ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi
Kasi tayo, yung parang nasobrahan tayo ng pagmamahal. Na kahit nakikita natin ang maling gawa na ginagawa sa simbahan, na ginagawa sa ating bansa, tikop pa rin yung ating mga bibig. Hindi tayo makapagsalita kasi nakakasakit ng damdamin. Yung gusto natin yung bang punong-puno ng pagmamahal. Pero ang katotohanan, pag hindi tayo nagsasalita, hindi natin sinasawa yung mga tao, yun ay kawalang pakialam. Yun, hindi yun pagmamahal, yung hinahayaan mo na lang, tapos sasabihin mo na ipagdasal mo sa Panginoon. Di sana pinagdasal na lang ni Jesus, yung Panginoong Jesucristo yung mga to, di ba? Sana hindi na lang niya sinabi na kayong mga ahas, mga lahi ng mga ulpong. Yan. Tapos hindi niya tataboy at pinagtataob yung mga paninda nila. Kasi nga, inisip natin, mali yun. Di mali ba ang Panginoon? Hindi. Ganyan talaga. Kahit naman tayo nagagalit pag yung mga anak ninyo gumagawa ng mali. Kaya yung iba, yung gentle na ang parenting kasi ayaw nilang masaktan yung mga anak nila. Pero ang sabi sa banal na kasulatan, huwag mong spare yung rod. Ano yun? Yung pagdidisiplina sa paggamit ng yung rod. Ayan. Pwede tayo magalit pero hindi ibig sabihin na pag nagalit kayo, nagkakasala ka na. Yung tinatawag na holy anger. Kasi nakikita mo yung mali Alangan na tatahitahimik ka. Katulad ng gospel ng Panginoon, katulad ng pag-preach ng good news ng Panginoon, ng salita ng Diyos. Di ba, sabi niya, go into all the world. Okay, magsi-preach kayo ng salita ng Diyos. Yan. Kasi paano nila malalaman kung hindi ninyo sasabihin? Kung walang magsasabi, walang mag-preach, hindi nila malalaman. Katulad din ng mga mali na nakikita natin, hindi nila malalaman na mali sila kung hindi natin ito suwayin. Kung nananahimik lang tayo. Ganun yun. Parang nagpipreach lang din tayo sa kanila, sa pagsaway. Sa ating pagsaway sa ginagawa nilang mali. O kung ng anak mo ba, pinagpapalo yung isang bata na walang dahilan, katahitahimik ka lang ba? O di ba, hindi? O kaya pag may nakita ka na binubuli na bata, ay sasabihin mo na, ay hayaan ko na kasi baka magalit yung nanay. Baka sabihin nila pakialamera ako. Tama ba yun? Hindi, di ba? Kailangan makialam tayo. O kung mayroong na-kidnap, may na-hold up, tapos nandun ka, pwede ka namang tumawag ng pulis, pwede kung kaya mong ipagtanggol, kung may nakita kang inaagrabyado, kung kaya mo namang ipagtanggol, di ba? Yun ang isang paraan para ipaalam mo na mali yung ginagawa mo, yung pang-aabuso mo, kahit ba asawa ng iba, kung nakikita mo, dumaan ka, tapos nakita mong ginugulpi, tapos nanonood ka lang, yun ba ay tama? Hindi, di ba? Okay, so ganun din ang Panginoong Jesucristo. Ganun din ang Panginoon na pag nakita niyang mali, sinasaway niya. Ayan. Ito naman sa Marcos 3:5. Yan. Dahil sa katigasan ng puso. Okay, tiningnan niya sila na may galit dahil sa katigasan ng kanilang puso. Kawalan ng awa. Yung gusto nila, ayaw nilang pagalingin ng Panginoon yung may sakit dahil daw Sabbath day. Tingnan mo nga, yung parang nawawalan na tayo ng common sense. Nawawalan sila ng common sense na wala silang awa sa taong iyon. Na dahil mas mahalaga ang Sabbath day kaysa yung may sakit. Parang kunwari, pag Sunday, sa atin naman, yung karamihan na simba, sa panahon ngayon, hindi na Sabado kasi noon ang Sabbath day ay Sabado. Pag Sunday, ayan, aligaga ka, pupunta ka sa simbahan, tapos may nakita ka sa daan na namimilipit yung tiyan, yung kailangan na yung tulong, ayan, pinabayaan mo na kasi may pupuntahan ka pa. Parang mas importante yung pagsisimba kaysa yung nakita mo na kailangan ng tulong. Ito naman, balik rin naman natin. Ayan, na-late ka sa simbahan. Kasi, tinulungan mo yung isang tao na nahulog sa daan. Ayan, tapos pagdating mo sa simbahan, ikaw ay papagalitan, o kaya ikaw ay pariringgan, sasabihin sa'yo na, bakit ka na-late? Uunahin mo pa ba yun kaysa yung, meron ka pa man ding dapat na isagawa? Namatay yung cellphone mo, hindi wala kang load sa time na yun, namatay yung cellphone mo, o kaya hindi ka makatawag, tapos pagdating mo doon, galit na galit sila sa'yo, diba? So ito, kailangan gamitin din natin yung wisdom na binibigay ng Panginoon sa atin. Kaya sa atin pong lahat, hindi po masama ang magalit.
Basta ang motibo ay tama naman. Yung gusto nating iparating yung katotohanan, gusto nating iparating na, "Uy, mali ka, mali ka." Kaya, sinusuway ka namin, ganyan. Hindi yung iniisip natin na baka hindi ka na Kristiyano kung magalit ka. O mas hindi tayo Kristiyano 'pag hinahayaan natin ang kasamaan ay siyang, na ay siyang, kumakalat yung kasamaan ay hinahayaan natin. Ayan. Kaya nawa sa ating lahat, mag-umpisa tayo na gamitin yung boses natin, yung pwede naman tayong magalit. Pwede tayong magalit sa kasamaan. Pwede tayong magalit dahil sinusuway natin yung maling gawa ng mga tao sa paligid natin. O kaya, sa simbahan, sa loob ng simbahan, sa paglabas mo ng simbahan, sa ating syudad, sa ating komunidad, at lalo na sa ating bansa. Ayan. Kaya pagpalain ko ang bawat isa sa atin.